Father God, sa araw na to, kami nagpapasalamat that we gather here today under your care and under your protection. Maraming salamat, Ama. This is the day that you have made. We will be glad and rejoice in it. Kaya naman, Ama, sasabahin ka namin, pupurihin ka namin ng abot kaya ng aming puso at kaluluwa sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat, Holy Spirit. We acknowledge your presence. Alam namin and we believe in the name of Jesus Christ that you are here in our midst. Sabi mo, Lord, when two or three gather in your names, you are in our midst. Ikaw ang sentro ng aming service sa araw na to. Sabi mo, Lord, seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Kaya lang naman, ang iyong mga anak, Ama, inuna ang iyong kaharian. Walang ibang uunahin, sasabahin, pupurihin, masasalamatan sa pag-ibig mo sa amin, sa bawat isa sa amin, Ama. Maraming salamat dahil hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinapabayaan. Yan ay mga pangako mo na amin itinatanim sa aming puso at isipan. At sa mga gagamitin mo sa araw na to ang aming pastor, bless him, Lord, na ang tanging mo lamang mensahe parating sa iyong mga anak. Tanging nakakalugod na iyong mga pangako at mga salita ang maihayag niya sa araw na ito. Dahil lang sabi ko, Lord, all your promises are yes and amen. At walang imposible sa iyo, Ama. Dakila ka, lahat ng bagay ay walang imposible sa iyo. Kaya naman, Ama, kinikilig namin at pinasasalamatan namin ang aming music ministry, ang aming mga pastors, ang aming mga children, mga bata, matanda. Maraming salamat, Ama, sa iyong biyaya, sa iyong pag-ibig sa amin. Ang tangi mong nakikita ay ang katwiran ni Jesus sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Ama. Please all be prayed. Everybody say, Amen. Hello, mic test. 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 Magandang umaga po sa lahat at tunay na ang Diyos ay dakila, makapangyarihan sa lahat. At welcome natin ang Panginoong Diyos, mga anghel, na alam natin, hindi man natin nakikita, pero siya ay narito sa ating kalagitnaan. Amen. Bigyan natin ng malakas na palakpak ang Panginoon. Hallelujah. Palakpak. Yan palakpak sa likod. Hallelujah. Napakabuti ng Panginoon. Sa umagang ito, tayo po muna ay lumako sa ating Holy Communion. Napakahalaga ng Holy Communion na ito ay ordinansa iniwan sa atin ng Panginoon na kung mayroon mo tayong alalahanin, huwag po natin kalimutan ang Holy Communion. Pag-aalala sa kanyang tinapos na gawa. Amen? Dahil ang kanyang ginawa para sa ating kabutihan, para sa kagalingan, para sa katagumpayan, kapatawaran, bagamat tayo pinatawad na sa ating mga kasalanan, hindi siya paulit-ulit, pero napakahalaga na ang ating consciousness ay laging nakatuon doon sa tapos o tinapos na gawa ng Panginoon. For example, ang ating karamdaman, kung sakaling mayroon mang dumating na sakit, hindi man natin, we are not accepted na mayroong dumarating na sakit karamdaman,
na 2,000 taon na nakaraan, tayo magaling na. At sinasalita mo natin ito sa pamamagitan ng pananampalataya at silagan natin sinasabi, salamat po Panginoon sa kagalingan. Salamat po Panginoon sa iyong provision. Sige, harap mo na kayo. Tabi kayo. Inira kayo. Yes, umawit mo lang tayo sa awit. Sabahin natin ang Panginoon sa awit. We
we have eternal life. By your death, we are forgiven. By your stripes, we are healed. You took all the curse that was written in your word of God in the Old Covenant. 613 curses of God. Inalis mo sa amin lahat. And we are no longer under the curse. We are blessed because of what you have done on that cross 2,000 years ago. We give you praise, glory, and honor in Jesus' name. Amen. Sabay natin. Okay na. Ngayon po ay napakaganda po ang ating pag-aaralan sa lahat ng mga viewers. Kung kayo ay may mga karamdaman, ako po'y nanampalataya na ang Diyos ay nagpapagaling dahil hindi siya limitado ng distance time. Hindi po siya nalimitahan ng panahon because Jesus Christ is outside time. Yung nangyayari noon, pwede mangyayari ngayon. At sa lahat ng mga viewers, na maaaring kayo ay naglilingkod sa Panginoon, kayo nagsiserve for 10 years, 20 years, 30 years, pinaglilingkuran niyo yung Diyos. Pero wala po kayong kasiguraduhan ng inyong kaligtasan. Ang mensahe nito ay para sa inyo lahat, sa atin lahat, na ang buhay natin ay pinubos na tayo ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Kaya napakabuti ng Panginoon sa atin at ito ang topic po natin sa umagang ito. Bakit ang dugo ng Panginoon Hesus siya paglilinis sa ating mga kasalanan? Why is it that the blood of Jesus Christ is the one who will cleanses us from all our sins? Alam natin, ang kasalanan ay nagmula sa buhay ni Adan. Amen? Nung ang babae, si Eva, ay natukso ng ahas at kinain niya, makikita natin doon yung pag-ibig ng asawang si Adan. Alam niya mamamatay si Eva at si Adan, kumain na rin siya para sila pare-parehong mamatay. Dahil sa pagkain ni Eva at pagkain ni Adan, doon nagsimula ang kasalanan. Ang kasalanan ay nananalaytay sa dugo ni Adan. At from generation to generation until now, ang kasalanan na yan ay nananalaytay sa dugo ng sangkatauhan. Bata man yan, may kasalanan na yan. Ang kasalanan na yan ay hindi nawawala mula noon hanggang sa ngayon. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, ito yung tatalakayin natin. Hallelujah! Bakit ang dugo ng Panginoong Hesus ang maglilinis sa ating mga kasalanan? Why? Why is it that the blood of Jesus are the one who will cleanses us from all our sins? Amen? At kapag ikaw ay nanampalataya sa Panginoon, ikaw ay nanampalataya kay Jesus, sigurado ka ba na ikaw ay malinis na? Ikaw ay makapunta na ba sa langit? Tulad ng sinasabing, for by grace and faith alone, ikaw ay maliligtas. Maraming tao kahit mga pare sa lahat ng mga relihiyon ay naroon yung hindi nila kasiguraduhan na sila ay maligtas. Kasi ang kanilang laman ay nakakagawa pa ng kasalanan.
At alam din nila na ang kasalanan ang siyang hadlang upang hindi makakilos ang Diyos sa iyong buhay. Isaiah 59, that the hands of God are not short, that He cannot reach you. Your eyes are not blind, that He cannot see you. His ears are not deaf, that He cannot hear your prayers. Sin is the hindrance to all the blessings. Kaya tingnan po natin ang mensahe ito sa lahat ng mga viewers. Ulitin ko, kung ikaw may sakit, ang Diyos ay nagpapagaling. Pinagaling ka na ng Panginoon, pakinggan ng mabuti. Ang mensahe nito ay para sa iyo. Anong uri ng sakit, karamdaman, dumadaloy ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya, dyan lang po kayo, pakinggan niyo po ang mensahe nito. John 1:29. In the book of John, the next day John saw Jesus coming toward him and said, Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Si John, nung makita niya si Jesus, ito ang kanyang sinasalita. Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Ang Lamb, ang tupa na mag-aalis sa kasalanan ng sanlibutan. Yun ang tingin ni John the Baptist, or in the book of John. Yes, John the Beloved ang sumulat ng John. Walang libro si John the Baptist, kundi si John the Beloved. Yan ang kanyang sinabi. Amen? Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Tingnan mo natin sa Tagalog. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, tingnan niyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Sa pagsasalita ni John dito, hindi pa namatay si Jesus. Pero, in his faith, ang kanyang pananampalataya, ang kanyang kaisipan, naniniwala siya na si Jesus ang kordero na mag-aalis sa kasalanan. Paano yan? Paano maalis ang kasalanan ng sanlibutan? Tingnan po natin. Noong unang sa Genesis, Adam sin. Nung magkasala si Adam, kung siya magkasala, kung kinain niya ang prutas, dahil mahal niya ang kanyang asawa, alam niya mamamatay, kumain na rin siya. Kaya doon masasabi natin na ang mag-asawa, hindi mo dapat paghiwalayin. Amen? Ang pinag-isa ng Diyos ay hindi dapat magkahiwalay, laging magkasama. At nung makita ni Adam na natukso ang kanyang asawa, kumain na rin siya. Yun po yung great love story ng Adam and Eve na siyang nagbibigay ng typology sa atin na tayo makasalanan, si Jesus namatay para tayo tumusin sa ating mga kasalanan. Yun ang pag-ibig ng Diyos. Ganon din ang ginawa ni second Adam, which is Jesus. The first Adam, the second Adam, Jesus Christ. Siya namatay para sa kanyang kamatayan tayo magkaroon ng kaligtasan. Okay. When Adam sinned, Genesis 3:2, and the woman said to the serpent, will we eat the fruit of the trees of the garden? Makikita natin doon, hindi na ilagay yung verse. Nag-alay ang Diyos, umatay ang Panginoong Diyos ng tupa upang i-offer o ang dugo ng tupa ay bunulos para takpan ang kasalanan ni Adam and Eve. Inakpan lang. Amen? Yun ang ginawa ng Diyos na siya mismo, na dahil sa pag-ibig niya sa kanyang nilikha, gumawa siya ng alay. Ang Diyos mismo kumatay ng tupa upang tumulos ang dugo, at yung balat ng tupa, siya mismo nagdamit doon kay Adam and Eve. Ang Diyos mismo ang nagdamit. Kasi yung
mag-asawa ay naghihiya na magpakita sa Diyos. Kasi ang kasalanan, nagdulo na. Ang tao minsan naroon sa kasalanan, minsan ayaw nilang sumamba. Dahil pakiramdam nila, marami na sila. Dahil gusto nilang gumahit, hindi nila gumawa. Kaya tignan niyo po yung mga tao doon sa mga taong mamamatay tao. Kapag pakiramdam nila, napakarumi na nila, galit sila, kaya sila pumapatay. At marumi na lang ako, papatay na lang din ako. Wala silang consciousness na sila ay may pag-asa pa. Kaya, tuloy natin. Nung si Abel naman, yung anak ni Adam, nagbigay din ng offering. Si Abel at si Cain, sila nag-alay. Sabi niya, Abel also brought the firstborn of his flock and of their fat, and the Lord respected Abel and his own offering. Nirespeto ng Diyos ang alay ni Abel. Dahil once na nag-aalay ka, parang kasalanan mo ay makapal. Amen? Dugo ng hayop ang inaalay. Sana na intindihan ni Abel ang ginawa niya pag-aalay ng hayop o tupa. Ito ay nakikita niya doon sa panahon ng ang Diyos ay tumatay ng tupa para sa kanyang amang si Adam. Si Abel, maaaring hindi niya nakita, kaya ginawa niya ay mga galing sa pananim. Siya naghandog ng mga gulay, mga galing sa halaman na hindi tinanggap ng Diyos. Kasi nga, ang prinsipyo ng Diyos, dugo. Ang kaya lang may alay para takpan ng kasalanan. Okay, tingnan niyo po si Abel. Hallelujah. Abraham's offering. Punta naman tayo kay Abraham. And he said, do not lay your hand on the lad or do not do anything to him. For now I know that you fear God since you have not withheld your son, your only son. Kakatayin na ni Abraham, sasaksakin na niya ang anak na si Isaac, pero mayroong anghel na nagsalita. Sabi niya, huwag mong ituloy ang pag-alay ng dugo sa iyong anak dahil God will provide a lamb. Ganun po nangyari. Mayroong tulbaro na mahaba ang kanyang sumay na napulipot doon sa isang lugar na kung saan hindi siya makaalis. Dahil yung kanyang sumay ay naroon, hindi makagalaw. Kaya ganun po nangyari. Abraham lifted his eyes and looked, and there behind him was a ram put in a thicket by its horns. So Abraham went and took the ram and offered it up for a burnt offering instead of his son. Ganun po nangyari. God provide. Jehovah Jireh, God provides. Ang Diyos na nagpo-provide ng handog, hindi yung kanyang anak ni Abraham. Dahil mayroon pang purpose ang Diyos. Ang Abraham na yun, type of God. Ang kanyang anak na si Isaac, type of our Lord Jesus Christ. Tuloy natin. Why blood? Bakit dugo? May maaaring tanongin natin, bakit dugo ang panglinis sa kasalanan ng tao? Why blood? Dito po ang pinakasintro ng ating mensahe sa mga viewers. Ito po. Leviticus 17:11. For the life of the flesh is in the blood. Ang buhay daw ng isang tao o isang hayop ay naroon sa dugo. And I have given it to you upon the altar to make atonement for your souls. But it is the blood that makes atonement for the soul. Amen? Diyan po ang pinakasentro ng message na ito. Na sa Leviticus 17:11, ang buhay ng isang tao ay nasa dugo. Pag naubos ang dugo natin, tayo nawala. Tayo namamatay. Amen? Si Adam nagkasala, ang kasalanan, dahil kinain niya, yung kanyang dugo ay nadumihan. From generation to generation. Kaya tingnan niyo po, for the life of the flesh is in the blood. Amen? Nasa dugo ng tao. Kaya minsan ang bakterya mo, pag pinatingnan mo yung dugo mo, naroon yung mga virus. Amen? Naroon yung mga makikita kung anong sakit karamdaman mo sa dugo.
Okay? Kaya tanong doon, why blood? Okay? Bakit dugo? Kasi nga, sa dugo, mayroong buhay. Amen? Ang dugo, mayroong buhay. Hallelujah. Tuloy natin. Sa Tagalog, sapagkat ang buhay ay nasa dugo at inuutos ko na dapat ihandog iyon sa altar bilang pantubos sa inyong buhay. Amen? Dugo ang hinihandog. Eternal forgiveness. Pupunta na tayo doon sa ating Panginoong Hesus. Amen? Bakit ang dugo ng Panginoong Hesus? Anong kinalaman ng dugo ng Panginoong Hesus na siyang magbibigay sa atin ng eternal forgiveness? Amen? Eternal forgiveness, hindi partial. Kaya kung ikaw'y nanampalataya kay Jesus, hindi partial ang kaligtasan mo. Kasi sa mga full gospel, sa mga law and grace, full gospel, tinatawag na law and grace, sila naniniwala, naligtas ka pag nanampalataya, pero trabahuin mo sa pamagitan ng pamumuhay na maayos, pagbabago ang kaligtasan mo. Pag nagkamali ka, mawawala ang kaligtasan mo. Pero sa tunay na kaligtasan, ito po ang sinasabi ng eternal forgiveness. Hebrews 9:11. Hebrews 9:11, Christ came as high priest of the good things to come, with a greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is not of this creation. Sabi rito, si Kristo ang siyang pinakamataas na high priest. Ang high priest siya yung nagdadala ng dugo doon sa Holy of Holies. Inahandog ang dugo doon sa Holy of Holies naroon sa loob ng tabernacle ng Panginoon. At kapag ang high priest ay dala-dala yung alay ng dugo ng tupa at mayroon siyang kasalanan sa puso niya, hindi tatanggapin ng Diyos ang kanyang handog kasi siya mayroon nakatagong kasalanan. Kaya hindi mabura-bura ang kasalanan sa Old Testament. Pero sa panahon ito, sa Hebrews 9:11, siya yung ating high priest. Amen? Kaya eternal salvation, that He is our high priest. Si Jesus ang high priest, walang kasalanan. Amen? Kaya pagdating doon sa pagdadala ng Panginoon sa kanyang sariling dugo, doon sa Holy of Holies, tinanggap siya ng Diyos. Amen? Tanggap siya ng ating mga kasalanan ay inalis. Amen? Hindi lang inalis, burado lahat. Sa Old Covenant, yung pag-aalay ng dugo ng hayop ay tinakpan lang. Pero sa panahon ni Jesus, binura ang ating mga kasalanan. Tuloy natin. Not with the blood of goats and calves, but with His own blood. Jesus Christ, with His own blood, He entered the most holy place once and for all, having obtained eternal redemption. What do you mean by eternal redemption? Eternal salvation. We are redeemed as a believer. Lahat ng mga nanampalataya kay Jesus, baptist ka man, full gospel ka man, basta naniniwala ka kay Jesus as Lord and Savior, believing Jesus Christ on His death on the cross, that He died and was raised up for our sins, you are saved. Amen? Why? Malinaw po. Ang kanyang mismong dugo ay siyang dala-dala niya. He entered the most holy place once and for all. Hindi siya pupunta doon, babalik. Doon sa lumang tipan, pupunta ang high priest once a year. Once a year, nag-aalay sila. Kaya ang forgiveness sila yearly. Tinakpan lang ang kanilang mga kasalanan. Amen? Dito si Jesus entered the most holy place once for all, having obtained eternal redemption, eternal salvation. Kapag pinag-usapan natin eternal is eternal, binabago yan ng mga preacher, ng mga pastors, ng mga teacher. Kapag ikaw ay nagkasala, mawawala yung kaligtasan. Ito, mensahe ito para sa mga tao, pastor, na nangangaral, mga nalingkod ng Diyos, na hindi sila sigurado kung sila ligtas. Amen? Dahil nakakagawa pa sila ng mga kasalanan. Alam
nila ng kasalanan na yan ay may karma sa kanila. Ayan ang paniniwala nila. Pero dito malinaw, tayong tunay na mga nanampalataya kay Jesus, na kanyang binili ng kanyang banal na dugo, ang Panginoong Isus mismo, ang sa may dala, tulong sa Holy of Holies. Amen? Verse 9:13. For if the blood of bulls and goats and the ashes of the heifer, sprinkling the unclean, sanctifies for the purifying of the flesh, kung ang mga dugo ng hayop na inaalay, ini-sprinkle yan doon sa Holy of Holies. Anong sabi niya rito? How much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, cleanses your conscience from the dead works to serve the living God. Ano mo ba yung dead works? Ang dead works, ito yung mga servants, workers of God, believers of God, gagawa sila ng mabuti, gagawa sila ng good works, para sila magiging pleasing in the eyes of God. That is good works. Kung magawa ng mabuti, dalaran nila sa kanilang sarili, ay sila yung may kasalanan. Kaya, good works yun. Ano bang kabutihan ginagawa mo para ma-please ka sa Diyos? Sa sarili mo, ay hindi ka maliligtas o good works ka. Kasi ang kaligtasan galing lamang sa Kanya. Kaya sabi niya, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit over himself without spot to God, cleanse your conscience from good works. Hallelujah. Hebrews 9:15. And for this reason, He is the mediator of the new covenant by means of death. By means of His death, He is the mediator of the new covenant. Amen? Ang panahon ng Old Covenant, lagi nag-aalay ng dugo. Pero dito sa New Covenant, once and for all. Amen? Redemption of the transgression under the first covenant, that those who are called may receive the promise of the eternal inheritance. What do you mean by eternal inheritance? Eternal salvation. Amen? And once you are a believer of our Lord Jesus Christ, you are eternally saved. Maraming mga presentation ng mga pastor preachers na hindi naniniwala dyan. Partial explanation. Pero itong turo na ito po yung final. Amen? Hallelujah. Ito yung final, eternal inheritance. Kapag naniniwala kang eternal salvation, yun ang mangyayari sa'yo. Kasi ito ano yung pinaniniwalaan mo, o ayaw mo naniniwala sa eternal salvation, ay wala ang magagawa ang Diyos sa'yo. Amen? Kaya minsan ginagamit niya yung ganitong hindi kilalang mga ngaral para marinig niyo ang mensahe nito. Kaya alam ko may mga pastors, mga Bible teachers na nanonood sa YouTube na yan. Amen? Tinitingnan nila kahit si Ed Lapis. Iba-iba ang mga pinapangalan ng Ed Lapis, pero marami ko bumabati ko sa kanya na nag-iba daw turo niya. Ibig sabihin may nag-observe. Kaya sa mga observers, ito yung final na kami naniniwala sa eternal salvation, hindi partial salvation. Sa mga lumang channel na pinanggalingan namin for 30 years, hindi sila naniniwala na wala yung kaligtasan. Kaya ito ang sagot ko sa inyo, mayroong eternal salvation. Sayang kanyang eternal life na binigay kung hindi ka naman naniniwala dahil sa iyong mga gawa. Naniniwala ka sa iyong nakikita. Okay, doon muna kayo, mga bata. Doon muna kayo. Hayaan mo na si Tito James yan muna. Okay, hallelujah. Tuloy natin. Enter the holy place once. Jesus Christ entered the holy place once. Hebrews 9:24. For Christ has not entered the holy places made with hands, which are copies of the true, but into heaven itself. Pumunta siya doon sa langit mismo. Yung holy holies langit yan. Dala-dala niya yung dugo na nanggaling din sa kanya upang maialay.
Amen? Ang dugo niya, walang kasalanan. Dahil yung dugo na nakatira o nananahan sa kanyang katawan ay walang kasalanan. At ang dugo na yan, walang kinalaman si Mary dyan sa kanyang tiyan. Yung dugo na yun, dugo ng Diyos mismo na inilagay sa katawan ni Mary. Pinag-aralan ng mga scholars, ng mga scientists, na ang dugo ng tatay, walang kinalaman ang dugo ng nanay. Hindi nahahaluan. Amen? Kaya ang dugo ng Diyos naroon sa katawan ni Mary. Walang dugo si Mary na humalo. Kapag nahaluan ng dugo, tempted na, may kasalanan na. Pero tingnan niyo po kung gaano karoon ng katalino ng Diyos. Ang dugo ng Panginoong Diyos na doon nananahan sa katawan ni Jesus Christ ay banal. Amen? Kaya ang tao na naniniwala doon na tinubos ka ng Panginoong Diyos sa iyong mga kasalanan, ikaw ay malinis na. Dahil ang dugo na naglinis sa iyo ay malinis. Ang dugo na naluminis sa atin ay dugo ng Diyos na walang bahid, walang kasalanan. Proven ng science. Amen? Kahit yung mga galaxies na yan, there are millions of galaxy stars in the Milky Way. Mayroon doon tinatawag na Andromeda galaxies. At mayroon 5 billion stars. Ang stars parang ganito, parang Earth, parang Sun, na hindi nagbabanggaan. Hindi sila nagbabanggaan, galaw sila ng galaw sa kanilang struktura. Ang purpose pala, kaya hindi sila nagbabanggaan, yung energy, yung power ng mga stars na yan sa Milky Way galaxy ay para din sa mundo. Na umiikot ang mundo hindi nagbabago. Yung lakas, yung power na nanggagaling doon sa mga galaxies na yan para sa Earth, para tayong di mahilo. Kapag umiikot ka, mabilis ang mundo, ay mahilo tayo. Pero tingnan niyo po, ang mundo umiikot siya sa sarili niyang pag-iikot. For 2,000 years more than ang Earth ay umiikot na hindi napapagod dahil mayroon nagpupreserve sa Kanya. At yun yung creation ng Diyos from galaxies to galaxies. Hallelujah. Which are copies of the true, but into heaven itself now to appear in the presence of God for us. Appear in the presence of God for us. Amen? Para sa atin. Amen? Ganon tayo kamahal ng Diyos. Kaya kung ikaw ay masakit, yung karamdaman na yan, wala yan. Amen? Wala yan. Pinagaling ka na ng Panginoon. Sabihin mo, I am healed. Amen? Ito ang gusto magpakamatay. Kung nakaraan, nabasa ko, billionaire. Pinapapatay niya yung asawa niya. Nagbayad siya ng patay ng asawa niya at siya ay nagbaril din sa billionaire. Kasi sa sobra ng ng kaisipan nila, hindi na kaya ng mind nila kung gaano bilangin yung napakaraming pera. Amen? Ang kapayapaan ay magagaling lang sa ating Panginoong Diyos. Hindi sa material na bagay. Kaya mapalad tayong mga naniniwala na nanampalataya kay Jesus Christ as our Lord. Amen? We are blessed. Amen? Blessing is not only material, it's not money. Blessing in all aspects of our lives. Amen? Malakas ka. Pagkain ka. Amen? Masaya ka. Yan, blessing yan. Mayroon ng kaligtasan sa isipan mo, sa puso mo. Na mahal ka ng Diyos. Hindi galit ang Diyos sa iyo. Hindi galit ang Diyos sa inyo. Kung may sakit ka, hindi galit. Hindi gawa ng Diyos ang mga problema dumarating sa buhay mo. Yan ay galing kay Satanas. Ang Satanas hindi rin nakikita. Dumating siya kay Eva, pwede rin siyang dumating sa inyo para kayo gayahin sa maling paniniwala. Sabi ni Satanas, kainin mo yan. Hindi ka mamamatay. Hindi ka mamamatay, kainin mo yan. Sabi ni Satanas. Ano nangyari? Naniwala si Manadaya. Kaya tayo, ang pagtitiwala natin sa Panginoon, lagi natin tandaan, hindi tayo madadaya ng mga maling aral. Dahil si Jesus lang ang pinaka-source ng ating kaalaman. Si Jesus Christ lang ang ating kayamanan. Siya lang ang ating inaasahan.
Amen? Kahit sa ating mga buhay-buhay, Jesus only. Only Jesus. Jesus focus. Hindi tayo nananahan dahil mayroon tayong abilidad. Mayroon tayong nakatabang milyon sa bangko. Amen? Hindi tayo nananahan doon. Nananahan tayo sa lumikha ng langit at lupa na walang iba ang ating Panginoong Diyos. Para sa atin. Amen? Nilikha ang mundo para sa atin. Para mag-enjoy tayo. Maging masaya tayo. Mabuhay tayo walang alalahanin. Dahil sa sobrang pag-aalala, na-stress ka, na-heart attack ka. Amen? Na-stroke ka, na-stress ka. Ang stress galing, ang pinaka-source ng sakit karamdaman ay sobrang nag-aalala ka. Bakit ka mag-aalala kung ang Diyos mo kilala mo? Amen? Bakit mo alalahanin yung pagkain mo? Sabi niyo, tingnan mo yung ibon. Di ba sila naghanap buhay, pero kumakain sila. Amen ba? Kumakanta lang. Kami sa church, kumakanta, may kantahan. Sumasabay kami sa inyo habang kumakanta. Dahil sabi ng Panginoon, awitan natin ang Panginoon. Sambahin natin ang Diyos. Ito ang dahilan kung bakit mayroon church. Okay, the next verse. Not that he should offer himself open, as the high priest entered the most holy place every year with blood of another. Yung mga high priest na tao, once a year, dala-dala nila yung dugo ng ayon. Para yung bayan, bansa, ay mayroong proteksyon ng Diyos. Pero kung ang high priest ay may karamihan, mayroong gera, mayroong tagutom na lumarating sa bansa. Pero sa atin, amen, tingnan po natin, he would have had to suffer often since the foundation of the world. But now, once at the end of the ages, he has appeared to put away sin by the sacrifice of himself. Ang kasalanan ng buong mundo ay nilinis na. Amen? Pero hindi tayo tulad ng mga universalist. Ligtas lahat ng tao kahit hindi tumanggap kay Jesus. Kahit hindi naniwala kay Jesus. Hindi tayo gano'n. Kaya ito ang dahilan kung bakit kami nangangaral sa mga viewers. Maniwala kayo. Tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Hindi yung religion isinasalipan mo makakapagligtas sa'yo. Huwag kang magiging huwag kang magiging sa sarili na dito ako pinanganak, dito na ako mamamatay. Hindi po totoo yan. Amen? Ano bang religion, nariyan ka, ang Diyos gumagawa ng pagkakataon na marinig mo na kailangan mo si Jesus. Amen? May mga tunay na naniniwala kay Jesus kahit ikaw ay naroon sa Iglesia ni Cristo, kahit ikaw ay naroon sa Jehovah's Witness, mayroon doon Jesus lang. Amen? Without Jesus, sabi ng Hebrews 9:27, without the shedding of the blood, there is no remission of sins. Kung walang pagtigis, tulo ng dugo, walang kaligtasan. Tuloy natin. Hallelujah. And as it is appointed for men to die once, but after this the judgment. Minsan lang ang buhay. Amen? Pagkatapos tayo mamatay, judgment. Anong i-judge sa atin kung tayo believer? We are judged to have eternal life. We are judged to go to heaven. Amen? We are not judged by our own works. Amen? We are not judged by our own good works. We are judged by our Lord Jesus Christ because we believe. Whoever believes in Him. By Bima judgment after ang Bima judgment sa lahat ng kabutihan natin, ginawa natin, tayo mayroong award sa langit. Amen? Mayroong reward sa langit. Hallelujah. Glory to God. Hebrews 9:28. So Christ was offered once. Jesus Christ was offered once to bear the sins of many. Amen? Para kasalanan natin ay malinis. Dala-dala ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo ang ating mga kasalanan. Amen? To those who eagerly wait for Him, He will appear a second time apart from sin for salvation. Tandaan niyo yung verse na yan. Siya bumalik. Amen? Yung Hebrews 9, okay, sulat mo yan, 9:28, yun yung verse
na pwede natin i-conclude doon sa conclusion natin. Siya babalik to those who will wait for Him. Mayroong rapture na tinatawag. Amen? Aangat tayo. Kukunin tayo ng Panginoon. Twinkling of an eye. Our bodies, magkakaroon tayo ng spiritual bodies. Iiwanan natin ang katawang ito. Amen? He will appear a second time apart from sin for salvation. Ang glorified body, magkakaroon na siya ng spiritual body pagdating ng rapture. At yung rapture na yan, kaya tayo aalisin sa mundo ito dahil magre-reign sa Antichrist. Magre-reign sa Antichrist, lahat ng mga hindi nanampalataya kay Jesus Christ, tatakan ng 666. Walang ligtas. Amen? Walang maliligtas. Kaya kailangan mong manampalataya ngayon para makasama ka sa pagdagip. Aalisin tayo ng Diyos sa mundo. Lahat ng mga mananampalataya, maiwan ang hindi mananampalataya. Ang mga hindi mananampalataya, magdurusa sila ng 7 years tribulation. Magre-reign si Antichrist all over the world. Magkakaroon ng number, tatakan ng 666. Tuloy natin. Hallelujah. All our sins are forgiven. Tingnan niyo po ha. All our sins are forgiven. Hebrews 10:11. Every high priest stands ministering daily and offering repeatedly the same sacrifice which can never take away sins. Yung high priest na nag-alay ng dugo ng hayop ay hindi siya nakakalis ng kasalanan. Okay? Tingnan natin. Hebrews 10:14. For by one offering, He has perfected forever those who are being sanctified. Amen? Yung word sanctified sa NIV, that is holy. Tayo ginawang banal ng Panginoon kung tayo nanampalataya sa Kanya. Kaya kung tayo binalan ng Diyos, tayo makasama sa rapture. Ang mga hindi na banal ng dugo ng Panginoon Isus, hindi makasama sa rapture. Tayo na banal, makasama sa rapture. Amen? Kaya tayo binanal, ginawang holy, at sanctified holy, ibig sabihin holy. Dilinis, ginawang banal, tayo makasama sa rapture. Amen? For by one offering was perfected forever. Perfect. Perfect ang kaligtasan natin dahil kay Jesus. Amen ba? I believe na maunawaan ito sa tulong ng Holy Spirit. Lahat ng mga nanonood. May pag-asa po kayo. Hallelujah. We have perfect salvation. We experience perfect salvation forever. Ulitin ko ha. Sa mga hindi naniniwala ng eternal salvation. For by one offering, He has perfected forever. Ako at ikaw naniniwala, you are perfect forever. Amen? Hindi man tayo perfect sa gawa. Minsan nakapag-isip pa tayo ng masama. Sino sa atin ang walang kasalanan? As long na nandito tayo sa katawan ito, believer tayo nandito sa katawan ito, we are not exempted. Ang isip natin sa nagagalit tayo. Minsan nakapagpura tayo. Ibig sabihin, nagpumura, hindi ka na maligtas. Ang kaligtasan mo hindi sa pagpumura. Ang kaligtasan mo hindi sa pag-isip ng masama. Amen? 5 senses. Our souls ay mayroon, ang ating kaluluwa ay mayroong limang katangian. Seeing, tasting, hearing, feelings. Amen? Lima yan. Nagkakamali yan. Amen? Kaya hindi tayo nangangaral para maging perfect tayo sa pangangaral. Nangangaral tayo para paniwalaan niyo si Jesus, para kayo magiging perfect. Kasi si Jesus lang ang magbibigay sa inyo ng perfection. Tingnan niyo po yung verse na yan. Okay. For by one offering, He has perfected forever. Sabi mo, I am perfect forever. Sabi mo, I am perfect forever. James, I am perfect forever. Sabi mo, I am perfect forever. Hallelujah. Amen? Perfect na tayo. By faith, we are perfect. We are not perfect by our doing. We are perfect by faith because of what Jesus has done. Okay, sanctified, who are being holy. Those who are being holy. It's verse. Okay, ito po yung pinakamaganda. Hebrews 10:17. Basa!
na tayo niya kinukundin, lalo pa sa langit. Okay? Ito po yung pinaka-teksto na nagsasaad na ang ating mga kasalanan ay wala na sa harapan ng Panginoon. Their sins and their lowest sins I will remember no more. Yung kasalanan na minana natin kay Adan, na nilinis ng dugo ng Panginoong Isus na walang pahid, walang dumi, naging malinis tayo. Amen? Amen forever. Wala ka nang alalahanin mo. Kaya ito ay ang akong kasalanan. Kaya hindi nangyari sa akin yung ganitong negosyo tagumpay kasi may kasalanan ako. Ano man ang kasalanan mo? Amen? Alam ng Diyos yan. Isurrender mo sa Kanya lahat yan. Amen? Paano kung ang kasalanan ko ay mayroon nagtanong sa akin, sabi niya, Pastor, makasalanan ba ako? Kung tinanggap mo si Jesus, hindi ka na makasalanan. Ang makasalanan, yung mga tao hindi tumatanggap kay Jesus. Kasi kung ikaw yung tumatanggap kay Jesus, nilinis ka na niya. Paano ka magiging makasalanan? Ang makasalanan niya. Walang conscious about Jesus. Kaya tayo, kung nagkamali tayo, nagkasala tayo, hindi tayo makasalanan. Ang makasalanan, yung walang Diyos sa kanilang puso't buhay. Okay. Their sins and their lowest days I will remember no more. O, dito po ako magtatapos. Conclusion. Tingnan niyo po yung verse na ito. Revelation 13:8. Sabi ko kay Franz, lagyan ng Tagalog. Kaya ano sabi ng Revelation? Ito po yung conclusion ko. Focus po kayo, mga viewers, focus po kayo dito. And all that dwell upon the earth shall worship Him. Lahat ng tao na bubuhay sa daigdig, sasambahin siya. Sino sasambahin nila? Hindi si Jesus. Si Satanas, yung mark of the beast, sasambahin ng mga tao pagkakaroon ng mark. Yun ang tinutukoy dyan. And all that dwell upon the earth shall worship Satan. Amen? The beast, pagdating ng NIV, ito, yung King James version ito. And all that dwell upon the earth shall worship Satan, or the beast, whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. Ganun po maganda ang mensahe ito. Na kapag tayo nangangaral at kayo hindi mananampalataya, tinanggap niyo si Jesus, yung pangalan niyo isinusulat sa aklat ng buhay sa langit. Yung mga sumasamba kay Satan, pagdating ng Antikristo, ang kanilang pangalan ay wala sa aklat ng buhay sa langit. Tayo, kumikilala kay Jesus, yung pangalan natin ay nakasulat sa aklat ng buhay sa langit. Amen? Bakit isinusulat? Whose names are not written in the book of life of the Lamb's name from the foundations of the world. Ibig sabihin, yung dugo ng Panginoong Isus na tumigis sa krus ng Kalbaryo na naglilinis sa ating kasalanan ay isang pamamaraan ng Diyos na ang pangalan natin isusulat sa aklat ng buhay sa langit. Bakit? Para tayo marapsun. Amen? Kasi may iwanan ng mga Antikristo. Lahat ng tao magkakaroon ng deklarasyon. Tulad ng nangyari ng pandemic, lahat talagyan ng vaccine para hindi kayo mamamatay. Pero the more naglalagay ng vaccine, maraming namamatay. Walang nagagawa ang gobyerno. Amen? Ganon din ang mangyayari. Lahat, patakan ng 666. Eh siyempre, hindi mo narinig. Nabawal pala sa tao ang magkaroon ng map of 666. Kasi ang matatagal ka ng 666, kasi hindi ka nakasama sa rapture. The requirement para makasama ka sa rapture ay kailangan mo mananampalataya kay Jesus sa oras na ito. Kung ikaw ay ito makilala si Jesus. Once tinanggap mo si Jesus bilang Lord and your Savior, saan ka man nanonood ngayon? Ililista ng Diyos o ng mga anghel ang iyong pangalan sa aklat ng buhay sa langit. At ang sabi ng Biblia, angels are rejoicing because you believe of what Pastor Leo are preaching. Amen? Ang pangalan mo ay isusulat sa aklat dahil naniniwala ka. Sino nakakita sa'yo kung ikaw'y naniniwala? Sarili mo at ang Diyos. Amen? Kung nanonood ka ngayon, sino naniniwala sa'yo? Amen? Maaaring hindi ka nga naglagay ng hindi mo kaya namin sa sarili, pinapanood mo lang kami. Pero ang Diyos ang siyang may akda.
kung bakit ka nanonood sa umagang ito. Ito yung para sa iyo dahil mahal ka ng Diyos. Amen? Last, babasahin ko sa Tagalog. Hindi na ilagay sa Tagalog, France. All that dwell upon the earth shall worship Him, whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundations of the world. Amen? Upang ang pangalan mo may sulat sa aklat ng buhay sa langit, kailangan mong tanggapin si Jesus para malinis ang iyong katauhan sa dugo na siyang mag-aalis ng kasalanan na wala ba si Jesus. Ako po'y manalangin sa iyo, sa inyo. Kung kayo ay mga first-timers at ngayon lang kayo nakapanood ng ganitong mensahe, buong puso po akong nagkikisuyo sa inyo na paniwalaan niyo si Jesus. Hindi natin kilala si Jesus pag araw ng Pasko at mahal na araw. Kapag kinikilala natin si Jesus, araw-araw, kilala natin siya. Hindi sa panahon ng Pasko, hindi pa raw sa mahal na araw. Ang aming pinapangaral, kilalanin natin siya habang buhay. Amen? Sumunod ka lamang sa panalangin ito, Panginoon Hesus, kinikilala ko si Jesus bilang aking Panginoon, sariling tagapagligtas. Patawarin mo ako, hugasan mo ako na yung banal na dugo, linisin sa lahat ng aking karunihan, kasalanan na minana pa kay Adam and Eve. Salamat sa iyong banal na dugo, ang siyang may karapatan na maglinis sa aking mga kasalanan. Ang aking mga kasalanan ay hindi malilinis sa anumang uri ng kabutihan ng aking gagawin. Ang dugo ng Panginoong Hesus o dugo ng Diyos na nanalaykay kay Jesus at tumulo sa krus ng Kalbaryo ay pinaniniwalaan ko sa oras nito. Linisin mo ang aking puso mula sa araw nito. Tulungan mo ako na makilala kita bilang aking Panginoon, sariling tagapagligtas. Salamat na aking pangalan ay hindi nasulat sa aklat ng buhay sa langit. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat kung ikaw ay sumunod sa panalangin na yun. Ngayon naman ako po ay manalangin sa mahalagang panalangin, ang panalangin ng kagalingan. Sino man sa inyo ang mayroong sakit karamdaman, ako'y nanampalataya, ako'y naniniwala na ang Panginoong Hesus ay dakilang maggagamot. Siya yung pinakadakilang doktor na kaya kang pinagaling ka na 2,000 taon na sa krus ng Kalbaryo. Amen. Ano bang uri ng sakit karamdaman? Kaya sa oras nito, maniwala ka lamang, Panginoong Hesus, itinataas kong lahat ng mga may sakit. Lalo na mga sa hospital, mayayaman sila, mahihirap. Abutin mo sila ng kagalingan. Bigyan mo pa sila ng buhay. Bigyan mo pa sila ng pag-asa. Alisin mo ang kawalan ng pag-asa sa kanilang isipan, sa kanilang puso. Right now, Lord, I pray for healing and deliverance. I rebuke sickness and disease, the curse of sickness and disease. Ano mang uri ng sakit karamdaman, inuutusan kita na umalis sa katawan ng mga viewers na nanonood na mayroong sakit karamdaman. Sa pangalan ni Jesus, I rebuke, I curse the curse of death, the curse of sickness. I curse the sicknesses and disease. I curse you, Satan, the author of sickness and disease. Jesus Christ is my healer. Jesus Christ, I believe in Jesus Christ. In my body dwells life. Ang buhay ni Jesus ay nananalaytay sa aking katauhan dahil ako'y naniniwala kay Jesus bilang Lord and Savior. Yes, Lord. Salamat, Panginoon. Lahat ng naniniwala sa iyo, padaluin mo ang buhay. Because in your blood, there is life. Ang buhay ay dumadalo sa dugo. Sa dugo ng Panginoong Hesus, inubos mo lahat ng kasalanan at ang lahat ng mga tao mayroong sakit karamdaman ay binibigyan mong buhay sa kanilang dugo, sa kanilang katawan, Panginoon. Salamat ng marami, Panginoong Hesus. Sa kagalingan, I declare healings, I declare miracles, and even, Lord, lahat ng mga negosyante na walang pag-asa, I pray for you, all of you,
I pray for a miracle of business success. In the mighty name of Jesus. Yes, Lord. Thank you, Lord. Bless everyone, Lord, na mayroong negosyo na nawala ng pag-asa. Ikaw lamang ang pag-asa. Salamat ng marami sa oras na ito. In the mighty name of Jesus, you are here. In Jesus' name. Amen. Amen. Stop mo lang. Because, hallelujah.